Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Narito ang latest update tungkol dito sa binabatayan po nating bagyo na si Tropical Depression Vilma ngayong Friday, December 5, 2025. So, base sa latest satellite image, itong sentro ni Tropical Depression Vilma so 1 p.m. is namataan sa layong 225 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at gustiness na umabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So kung mapapansin po natin is bahagyang humina itong paggalaw ni Tropical Depression Vilma habang papalapit dito sa may Eastern Visayas habang ang ibang bahagi po na ating basa ay kasalukuyan na rin po nakakaranas ng mga pagulan dahil dito sa mga kaulapan na dala po nitong bagyo. So kasalukuyan nakataas pa rin ang signal number 1 dito sa may southern portion ng Sorsogon, dito sa mainland Masbate kasama po ang Ticao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte dito sa may Nagat Islands, Surigao del Norte, northern part ng Agusan del Norte dito sa may Surigao del Sur, Camiguin, Bohol, dito sa probinsya po ng Cebu, northern and central portion ng Negros Occidental, northern and central portion ng Negros Oriental dito sa may Guimaras, eastern portion ng Iloilo at kasama din po ang eastern portion ng Capiz. Sa kasalukuyan dahil po sa northeast monsoon ay maaari po itong magdala ng strong to gale force gas o yung biglang bugso na malakas na hangin lalo na po sa mga areas po na hindi kasama sa wind signal. So as of today, December 5, ang maaari po makaranas ng strong to gale force gas ay yung natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Then by tomorrow ay buong ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at kasama po sa mga peninsula. Then by Sunday, natitirang bahagi ng Luzon, Visayas sa mga peninsula at Misamis Occidental. Sa kasalukuyan, base po sa latest track and intensive forecast nitong bagyong Vilma. So, kasalukuyan is nandito pa rin po itong si Vilma sa karagatan dito sa may Philippine Sea na papalapit dito sa may Eastern Visayas and inaasahan po natin ang initial landfall site nitong si Bagyong Vilma ay dito sa may Eastern Visayas ngayong gabi or bukas ng umaga at patuloy itong kikilos dito sa may area po ng Visayas hanggang sa makalabas po ito sa ating Caloocan dito sa may Sulusi at maaari po itong tumawid dito sa may northern part ng Palawan by Monday noon or Monday afternoon. Then, inaasahan po natin na lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday morning at kikilos po pa rin po ito ng westward patungo dito sa may area ng Vietnam. Sa ngayon po, base po dito sa track intensive forecast nito sa Bagyong Vilma is ngayon hanggang sa makalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility is mapapanatili nito yung kanyang category na tropical depression hanggang sa makarating po siya dito sa may West Philippine Sea. Dahil naman po sa mga pag-ulan na dala po nitong si Bagyong Vilma by today hanggang tomorrow noon ay maaari pong makaranas ng 100 to 200 mm sa pag-ulan, particularly itong Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, itong Masbate kasama po ang Ticao at Burias Island, at 50 to 100 mm naman po ang inaasahan, particularly sa Surigao del Norte, dito sa Dinagat Islands, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo at Capiz. Kasama rin po na maaari po makaranas ng 50 to 100 mm sa pagulan ay itong Camarines Norte. Dahil inaasahan po natin na maglalandfall na po itong si Bagyong Vilma dito sa kalupaan ng Eastern Visayas, at maaari po ito magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya by tomorrow hanggang Sunday ng tanghali ay inaasahan po na maaari po makaranas ng 100 to 200 mm sa pag-ulan within 24 hours ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Masbate, Romblon, Aklan at Capiz. Habang 50 to 100 mm na pag-ulan naman ang inaasahan dito sa may Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, dito sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Leyte, Biliran, Samar, at Eastern Samar.
Dahil naman po sa epekto ng shear line at itong patuloy na mga pag-ulan na dala po ni Bagyong Wilma, by Sunday noon hanggang Monday ng tanghali, December 8, ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 mm sa pag-ulan ang Cagayan, Isabela, Aurora, ang probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, probinsya po ng Romblon, Antique, kasama po ang Palawan. Sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na gale warning, lalo na po dito sa may seaboards ng Northern Luzon, dito sa may eastern seaboards ng Central at Southern Luzon, kasama rin po dito ang eastern seaboards ng Visayas. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang bandagat na iwasan pong pumalaot ngayong araw sapagkat delikado po ang ating mga karagatan na maaari po silang makaranas ng mga pag-alon na pwedeng umabot ng 2.5 hanggang 5.0 meters. Paalala po mula sa DOS Pag-asa, sa ngayon po patuloy pa rin po mag-antambay sa 3-hourly update ng Pag-asa hinggil dito sa binabatayan po natin Bagyong Wilma at makinig po sa inyong lokal na pamahalaan at lokal na Disaster Risk Reduction Managing Officer para po sa inyong kapakanan at kaligtasan. Then, manatili po sa mga ligtas na lugar or designated evacuation centers kapag kasagsagan na po ng bagyo sa inyong lugar at iwasan po pumalaot sa mga karagatan sa paligid na mga lugar na may wind signal. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Munir Baldomero. Maraming salamat.